ka na rin, ma'am, sa labas. Ako lang yan, ma'am. Ilagyan-lagyan ko lang ang aking mukha. Ay, pwede naman Hindi sinabi ni Ma'am Yope Na ano? na may paayos. Oh, sinabi ko, ha? Meron ba, ma'am? Nakalagay ba doon? Dito, kasama yung sa graduation charger dito. Ay, babayaran ko namin. Ah, kasama pa ba? Kasama pala. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, kung mapapansin po ninyo, nandito tayo ngayon sa ating mulberry. Pero yung mulberry po natin ay na-trimmed na. O, kung makikita nyo po. Pero meron pa rin po mga bunga. Ayan, hindi lang po masyado talagang malaki ang mulberry ngayon. Tingnan nyo po. Ayan, ayan, kung makikita nyo. Diba? Maliliit. Pero talaga namang ano pa rin. Talaga namang napaka-generous niya pa rin. Kaya lang, hindi ganun kadami. Meron po itong mga bunga sa likod. Pero talagang medyo maasim po talaga ngayon. Hindi siya masyadong matamis pa. Kasi siguro, napula pa. Pero maasim talaga. Kitang-kita naman sa pagmumuka. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain bakit medyo maasim ngayon ang ating mulberry. Dahil siguro pula pa po yung aking kinain. Ayan, ano ba yung mga pwede nating pagkwentuhan ngayon? Mag-update talaga, mag-update lang po ulit. Gusto ko lang rin pong i-share sa inyo muna yung aking naganap na picto-pictorial. Ayan po. Tingnan nyo naman ang forma ko. Hindi pa ito yung aking suot. Ito lang po yung pangpunta ko sa school. Ayan, tingnan nyo naman. Ang kapal-kapal ng aking lipstick. Wala nga akong makeup artist. Hindi na pa ako nagpa-makeup. Pictorial po namin na graduation picture. Okay rin na yan ang hair ko. Ganyan lang talaga yan. Gusto ko kasi naka-straight lang siya. Okay rin na yan. Graduation picture na po. Ayan, talagang todo na to. Sana talaga makagraduate na talaga kasi ilang ano pa din. Thesis 2 pa lang, nag-start pa lang kami ng thesis 2, pero pinicturean na kami. Diba? Talagang pampa-inspire siguro talaga yan sa amin. Para i-push pa namin ng todo. Ayan, tingnan ko mamaya kung makakasilip ako doon sa aming pictorial. Tingnan ko kung makikita ko ang aking itsura. Ayan. Ipapakita ko lang po yung mga behind the scenes, syempre. Bubok pa rin. Hindi ako nagkulot-kulot talaga. Ay, kulot ako. Nakakulot. May spray net din ba? May spray net? Wala. Kaya... Isa-set pa po. Kaya pala. Ano pala yun? May kaunting ano yan, may kaunting pakulot-kulot. Kaya naman natuwa naman ako dun sa kulot. Kaya naman kanina, ito lang po yung gamit ko dito. Itong pamusod ko. Pinold-fold ko rin. Sabi ko medyo bagay pala sa akin yung kulot. May pa ganon. Kinulot-kulot ko lang rin kanina siya. Yan dito yan. Ito lang yan, pinold-fold ko lang siya. Pero mabilis lang kasi itong, alam niyo naman yung buhok ko sobrang straight. Ayan. Mamaya-maya, wala na ulit yan. Kaya sinamantala ko na, wow, sinamantala talaga. Sinamantala ko nang magpakita sa inyo na ganyan-ganyan ang aking hair. Di ba? May konti lang pong pasilip ako ng konti sa pictorial. Bakit nga ba ako may pictorial? Kasi po para na po yun sa graduation picture. Ayan, nag-graduate na ba talaga ako? Di ba po pwedeng i-share online kasi 50-50 pa. Bakit 50-50? Nasa data gathering pa lang po ako. Alam nyo po yung mga nagsusurvey o yung mga lumalapit, pumupunta-punta sa mga respondents. Nandun pa lang po akong part at medyo malayo-layo pa po ang aking lalakbayin. Mga 1 buwan at kalahati pa po
para talagang tuluyang maidepensa ang ating thesis. Yun po yung talagang hinihintay natin bago makapag-post ng mga ganong pictures kasi baka mausog. Naman po, baka mausog. Hindi matuloy, o 'di ba? Pero syempre tuloy na 'yon. At yung pictorial nga daw namin na 'yon, sabi nga nung naming magkakaklase, yung pictorial namin na 'yon po ay para siyang inspiration na rin, motivation. Yun yung correct term, motivation. Para ma-motivate kami na talagang magpursige pa at tapusin na yung aming mga ginagawa, yung aming studies, yung aming thesis, kasi nga meron na kaming pictures, no? Sayang naman yung pictorial namin, may pakulot-kulot pa kami dyan, may palibreng makeup pa kami, tapos hindi naman pala kami makaka-graduate, di ba? Saka syempre sayang naman yung napakarami na naming effort na naibuhos, and salapi, alam niyo naman yung palaging sinasabi sa inyo, napakagastos po talagang mag-aral. Ayan, iniisip ko nga po, ngayong maghapong Saturday ay naglilinis-linis lang ako ng kwarto namin. Pinagpahinga ko muna ang aking mga brain cells sa trabaho at sa pag-aaral kasi starting on Monday doon ako babanat na talaga ng lahat-lahat ng mga bagay-bagay dahil kaka-receive ko lang po nung go signal kagabi na pwede na akong mag-administer ng aking last part ng aking data gathering nga, final part ng data gathering. Kagabi ko lang rin na-receive yun. So ngayon parang medyo naghayahay muna ako ng konti, pero yung hayahay na may kasamang paglilinis, pagliligpit ng mga bagay-bagay. Tapos syempre habang nagliligpit ay nagmumuni-muni ang inyong ate Jeng. Bakit kaya? Medyo malungkot po tayo ngayon. Syempre pinipilit naming maging masaya. Hindi po ako naglagay ng ng mga dito ng aking microphone o yung noise minimizer sa gilid ng aking cellphone kasi nga para marinig niyo yung mga authentic na sounds naman dito sa bukid pag gawing hapon. May mga ibon-ibon po kasi dyan minsan, pero ngayon po ay medyo wala, kaya lang may mga sasakyan naman po. Ayan nga po, balik tayo doon sa sinasabi ko. Medyo medyo mabigat ang pakiramdam ng family namin ngayon. Doon po sa mga naka-follow sa amin sa mga Facebook account po namin. Meron po kami kasing isang minamahal na pinsan na sumakabilang buhay po. Nito lang nakaraang araw due to cancer po. Kaya medyo mabigat yung aming pakiramdam. Ako personally, hindi ko kayang mag-vlog na sobrang saya ko, magluluto ako or what. Parang gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang mag-i-reminisce yung mga bagay na kailangan nating i-reminisce sa buhay. Mag-isip-isip din. Kasi yung pagkawala nung pinsan namin na yun, ang dami ding realizations. Ang daming realizations sa buhay. Ano ba yung mga realizations ko sa buhay nung nangyari sa kanya? Very young pa po kasi siya. Kaidaran lang ni Harabas. By the way, nandun nga po pala sila tatang. Dinalaw din nila talaga. Kaya lang, ang ano ko kasi, ano nga ba yung mga realizations na sinasabi ko sa inyo? Life is too short. Pinakauna po, life is too short talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kung hindi natin alam kung kailan yung time na nakatakda para sa atin talaga. Or kung hanggang saan lang tayo dito sa buhay natin. Kaya kailangan din nating maging handa. Pero sino nga ba namang tao ang magiging handa sa death? Di po ba? Kahit pa sabihin natin na kaya natin yun, nakaredy tayo, nakaredy yung ating damdamin sa mga bagay na yun. Kasi alam naman natin na walang ibang bagay na certain sa mundo kundi ang kamatayan. The only thing that is certain is death. Di po ba? Talagang yun lang yung isang bagay na talagang sure na sure tayo na mangyayari sa buhay natin. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Yung pagyaman, hindi nga tayo sure kung yayaman tayo. Hindi natin alam yung mga bagay na pinapangarap natin kung makakamp na natin yon or maaabot natin yon. Pero yung death, sobrang certain yon. Yun lang kaisa-isang bagay na certain sa buhay natin. At alam natin yon. So, kailangan nating paghandaan. Pero syempre, sino nga ba? Sabi ko nga, sino nga ba ang magiging handa sa ganon? Yun talaga ang pinaka-greatest fear ko. Hindi yung death itself, kundi yung thought na maiiwan mo yung family mo. Yung kung paano sila after na mawala ka. Especially pag may anak ka.
Tapos yung anak mo nakikita mo sobrang dependent sa'yo, dependent sa inyong mag-asawa. Kaya yung mga bagay na iniisip mo, yung ganon, yun yung magbibigay sa'yo ng takot. Pero syempre, sino nga ba naman tayo para tumanggi sa will ng ating Panginoon? Kung ano man yung will niya, syempre, tatanggapin natin yun ng maluwag. Kaya lang kailangan din nating ihanda ang ating sarili at ang mga bata, syempre. Napakahirap yung ganon, yung bata pa yung maiiwan natin at alam natin hindi pa yun ready. Yun na yung isang realization na realize ko hanggang sa tinulugan ko na lang ang pagliligpit. Kasi syempre, naisip mo, ano ba yung mga pinagagawa mo sa buhay para matulungan yung sarili mo na maging healthy, ganyan, hindi maging stressful, kasi minsan contributing factor din yan. Doon nga sa pagiging diabetiko. Yun yung isang sabi sa akin ng endocrinologist. Sabi niya, 60% lifestyle and 40% yung stress talaga. Kumbaga yung eating habit ko yung 60% and yung 40% yung stress. So kaya medyo kumalma muna ako, syempre. Ganon, pag mayroon akong mga nababalitaan, mga death, ganyan, saka lang ako kumakalma ng konti sa mga bagay-bagay sa buhay ko. Pero dapat, hindi lang sa mga ganong pagkakataon po. Yun din ang isang bagay na na-realize ko. Yung bang mga bagay na pinagpapagura natin ngayon, yun bang ating mga pag-i-stress out sa sarili natin, worth it ba? Diba? Worth it ba yun? Magiging okay ba yun? Sulit ba? Kung sabihin, sulit ba yung paghihirap? Kaya pwede maghinay-hinay lang muna tayo. Maghinay-hinay siguro. Totoo lang talaga, sobrang napupuyat talaga ako sa trabaho at saka sa pag-aaral. Tapos, yun pa naman yung sobrang pinagbabawal-bawal talaga sa akin ng doktor, bawal mapuyat. Bawal talaga mapuyat kasi baka matrigger yung mga kung ano-anong bagay. Ay, tulog talaga ako. Natulog talaga ako ng mahabang time. Natulog talaga ako ng mahabang time. Ayan, ganun ba talaga yon? Kaya pag-iisipin natin po ang life, sobrang hindi rin natin masasabi kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin, dapat na hindi gawin. Kasi nga, syempre, kailangan naman natin gawin. Kailangan mong tapusin yung mga bagay na sa paligid mo. Kasi pag hindi ka naman nagtrabaho, paano ka rin naman mag-move? Paano tayo makakaraos sa pang-araw-araw? Di po ba? Ganun talaga. Parehas kami ni Daddy D. Trabaho, ganyan. Pero, yun nga, isang realization, dapat siguro magbigay din tayo ng time to rest talaga. Enough sleep, yun ang isang bagay na dapat wag nating kalimutan. Especially sa ating mga nagkakaedad na po. Marami tayong mga bagay-bagay na nararamdaman na hindi natin nararamdaman dati. Ang ating mga gulugod, sumasakit-sakit na. O sino nakaka-relate po dyan, comment down. Pasensya na po. Nagbabasa naman po ako ng mga messages, pero yung mga comment po ninyo ay hindi ko na masyadong nare-reply. Alam nyo naman po, yung sobrang time constraint po talaga. Sobrang time consuming din po kasi yung mag-respond, pero binabrowse ko rin po ng pabasa-basa. Pag may time po ako, pinupusuan ko po yung iba. Kaso yung iba hindi ko na po napupusuan. Kaya hindi ko na lang po pinupusuan. Pero nababasa rin po yan pati ni Daddy D. Kaya lang doon na po sa hindi sa YouTube studio. Kaya hindi na po namin napupusuan. Doon lang po sa mismong channel. Ayan. Sana po inatuwa kayo sa itsura kong kulot-kulot. Wow, doon sa aking pictorial. Sa ako na po i-upload yung iba pa, yung may toga na. Syempre, pag nadepensa na natin ang ating thesis. And, malapit na rin po ang moving up ni Otep. Sa, kasi grade, ano ba yan? May pictorial din po siya. Tapos si Kengking din po ay nakakatuwa. Simula po kay Tyron. Si Tyron po kasi ay grade 6. Si Otep ay junior high school naman, grade 10. So mag-move up din. Si Tyron din po ay graduation din sa elementary. Tapos si Otep ay sa junior high school and si Kengkeng sa senior high school. And ako naman sa masteral. Wala lang college pero lahat kami. 4 pala kaming gagraduate ngayong season. Di po ba? Sa amin daw ay may date na kami. May first week or second week ng May kami. Sila Otep naman po ay last week ng March.
Yan, sila Keng po, mga last week ng March yan. Ayan. Sa susunod po siguro, makakapag-vlog na kami ng medyo maayos. By this time, kung anong kwentuhan po muna, mga kwentuhan sa buhay, sana po ay medyo may mga natututunan din po tayo or nakukuha. Ganito naman po, kahit sa school po talaga, ganito lang rin po akong magsalita, ganito ako magturo sa mga estudyante ko. Though merong academics, pero nagbibigay din po ako ng mga insights about life. Ay medyo nakakasanay din po. Masarap ding makipagkwentuhan, lalo na sa mga estudyante ko na medyo may mga nasa age na po ng maturity. Ang aking mga students po kasi ngayon ay third year college at mga second year. So ang mga age po nila ay hindi na sila mga minor de edad, meron ng may mga pamilya. Ang sarap po makipagkwentuhan, sa totoo lang po. Ang dami naming, bukod sa academics nga ng mga lessons, ang dami rin naming natututunan sa buhay. Marami silang nakukuha sa aking mga lessons at ang dami ko rin natututunan sa mga bata. Marami rin akong mga lessons na natutunan sa kanila. Yung akala mo ang babaw lang po. Pero sa totoo lang, yung mga ganitong talks, yung mga ganitong kwentuhan, kahit na hindi kayo nakakapag-interact sa akin, though sa comment lang, marami rin akong natututunan sa mga comment. Marami at natutuwa rin po ako na mayroon akong na-i-share po sa inyo kahit sobrang busy po ng life. Ayan, sana po ay huwag kayong magsawang maghintay sa aming mga tunay na vlog. Siguro po sa mga susunod na araw ay makakuha din po tayo ng time talaga. Makaraos lang po, ilang buwan na lang po. Medyo mahaba-haba na po yung magiging time ko sa pag-vlog. Ayan, thank you so much po. And maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng pakikiramay sa aming family. At mag-ingat po tayong lahat. Huwag pong pabayaan ang ating kalusugan. Syempre po, yung lahat po ng stress ay anuhin muna, iwasan muna yung mga bagay na magpapastress sa ating buhay para naman medyo maging healthy tayo or ma-maintain natin yung ating good health. Ayan, maraming salamat po ulit and God bless. Bye po!